Hi! Nandito kami sa rectangular table discussion ng The Loved One. Ako po si Irene, director ng pelikula. Ako po si Kay, art director ng pelikula. Pao, cinematographer. Kami ang The Loved One, nagsimula ito noong 2018. Sinulat ko siya noong 2018 for a different set of actors pa noon. Tapos iba pa yung mga producers. Hanggang sa na-develop siya kung para kani-kanino. Napasa-pasa siya sa different actors, different producers, and then nag-pandemic, and then napunta siya sa Cornerstone, which is yung management ko. So sila yung nag-produce. And binigay namin kay Jericho Rosales sa kanyang inbox via his manager. Tapos alam niya naman to at inaamin niya sa mga interviews, hindi niya pinansin. Yung because at that time, parang hindi pa siya in the mood for a love story. And then, may isang screening ng Itima Pukpukaw ata yun sa Rockwell. Our common friend, si Gerald Napoles, introduced us. Tapos sabi niya, ikaw yung director ng Si Denaya, ganyan-ganyan. Gustong-gusto ko yung pelikula mo. Tapos sabi ko, meron akong script na hindi mo pinapansin. Tapos, after that, nahiya siya. So, sumama siya sa amin, nag-hiner, and then the next day, nagkita ulit kami sa isang restaurant sa Quezon City, and then parang sabi, parang parang masyadong coincidence na to na nagkikita tayo lagi. Kung wala ka nang gagawin, pwede ba tayong magkwentuhan about kung ano yung concept na yon? So, kinento ko sa kanya, and then sobrang niyang nagustuhan. Sabi niya, sige, babasahin ko yung script. Pero parang oo na yan kahit hindi ko pa nababasa. Sa kwento mo pa lang. Para akong pitch sa kanya, and then yung pitch na yon naging kwentuhan for like almost 4 hours ata kasi nabot kaming midnight dun sa restaurant, and then from there naghanap na kami ng kung sino ang pwedeng leading lady kumbaga. And then si Ann kasi lagi ko siyang ka-text kapag may mga crazy ideas or ganyan, and then siya rin pag naghahanap siya ng material, i-message niya ako. She messaged me na parang may gusto kong gawin na parang gusto ko ng masakit na love story at this point, and then parang gusto niya ng mga eternal sunshine, ganyan, memories. Sabi ko, I have a script, basahin mo muna. The next, ang bilis niya nagbasa, parang one day lang sa kanya. And then, she said na, ang ganda naman nito, pwede bang, ako ba to? Para sa akin ba to? Sabi ko, pwedeng sa'yo, pero may catch. Sabi ko, may leading man na yan. Tapos yun nga si Echo. And then we had a meeting. That's the very long story. Nag-meeting, and then nag-intay kami ng matagal. Parang mga 1 year pa bago kami nag-shoot. Kasi marami silang ginagawa. Their schedules won't align, ganyan-ganyan. Tapos pinadalhan ko sila ng tula ng The Patience of Ordinary Things. So, I have the patience of a chair, sabi ko. So, nagintay ako. And then, that's the pattern ng buong shoot. We were waiting and waiting. But eventually naman, syempre natuwa kami kasi it all paid off. So, we're here. Malapit na kami ipalabas. Yun. Sa paggawa ko lagi ng pelikula, I have my constant collaborators. It's like my pelikula family. Mas madali kasi nakilala na nila ako at kilala ko na sila para kapag lasing ako, madali na lang. Hindi, parang we understand na yung language ng isa't isa. So, Kay is my art director lagi with Ferdy Abuel, our production designer, and Pao is my cinematographer na constant collaborator ko since Si Denaya. Ayun. Unless meron silang ibang ginagawa, i-decline nila ako. Pero pag hindi naman nila ako dinecline, so happy, kasama ko sila every project. So, since internship days ko, nakakatrabaho ko na si Direk Irene at si Direk Pao. Tapos, nung nalaman ko tong project na to, hindi ko pa nababasa yung script. Alam ko lang yung concept and yung logline and yung whole idea of what's it about. Pero game na kagad ako. Parang I had this feeling na pagka Irene film, game ako palagi. So thankful ako every time meron akong project with Direk Irene. So itong project ito, naging special siya for me in a way that yung text niya sobrang gets ko or sobrang naintindihan ko upon first reading. Tapos hindi ko na siya binasa ulit up until the shoot days na nga. With the way Direk Irene and sila Pausan, they work with their team, sobrang collaborative. So lahat ng mga decisions namin within the frames for the set, lagi siyang collaborative effort. Tapos, it helps us to create certain frames na kahit kami, nasa-surprise kami upon shooting.
So yun, isa yun sa mga very special instances of this project for me. Tapos, yun, lagi naman akong game pag Direct Irene. Sino bang hindi magiging game pag Direct Irene? So when it's Irene, wala naman totoong pitch. Kasi, yun nga, because we're friends. So lagi lang kami nag-uusap. And then, I mean, we talk about the whole parang lineup of projects na pag may nasulat siya, nakikwento niya, may ganito ako na story, meron ako sci-fi. Alala ko ito, couple of years back pa, ang kwento niya, may gagawin tayo na may black and white. So parang, syempre we try to do something different every time. Hopefully, yun ang lumalabas. But, yun na nga, so ito nag-start siya na, may gagawin tayo na may black and white element. So dun pa lang na-pick na yung interest ko. Sumunod na lang yung story. So syempre yung visual muna na, uy, okay to, gawa tayo ng may black. So syempre pag binento niya. So wala talagang pitch kasi hindi naman ako tatanggi. It's always just a matter of schedule. The only reason naman na tatanggi ako is kung meron ng nauna, may sapaw sa schedule. But otherwise, it's always a group. Nung naayos na yung schedule, tas game, let's do it. Simple lang pagka-pitching. So, pitch sa audience. Ang kwento ng The Loved One ay it's a dissection of a 10-year relationship. So, it's from the point of view ng lover at kung paano niya tignan ang kanyang loved one through the whole 10-year relationship. That's the elevator pitch hanggang 3rd floor. Hanggang 2nd floor lang actually. Yan. But the whole is yon. Based siya sa isang libro na nabasa ko. Inspired siya pala, hindi siya based. Inspired lang. From Roland Barthes' Fragments, A Lover's Discourse. So, pwede kong sabihin yan dito kasi round table. Tali-talino. Tayo lang to. Tali-talinuhan tayo. May bleep. Tapos lalabas yung picture ni Barthes. Yung Lover's Discourse, so yon, ang inaano ni Barthes as a philosopher, sinasabi niya, the lover is the one who waits. So, kung sino daw yung mas nagmamahal, siya yung lagi naghihintay. Kaya yun yung nasa trailer at nilagay ko yun sa dialogue. From his POV, anong nangyari sa relasyon? So, ina-approach mo ang isang relasyon, lalo na kung tapos na, in a logical way. Ina-analyze mo siya through different fragments or objects. Objects meaning, ano tong mga batayan ng pagmamahal. So, isang batayan, siguro yung selos, isang batayan, yung pagsasabi ng I love you, isang batayan, pagbibigay ng material things. So, all those things, lahat ng yon ay sequences sa pelikula. Na kapag hinimay mo, nandun siya. Pero syempre, hindi namin masyadong sinasabi kasi tali-talino. Pero habang binibigyan mo ng logic yung isang relasyon at ina-analyze mo kung anong nangyari, syempre, mas doon dumadating yung sakit, yung joy, and everything. So, hindi pala siya logical. In the end, emotional pa rin yung So, yun yung counter ko kay Barthes kasi logical siya, emotional ako. Yun yung kwento ng pelikula. Pag may nagtatanong nga dati pala, nung isang pitch ko dati dito, may nagtanong, so anong kwento? Hindi ko rin alam. The structure is the kwento. Parang gano'n. Since it's a Valentine movie, yes, mas experiential siguro kasi nga para siyang slices of life ng 10 taong relasyon. So, makikita mo, hopefully, yung audience makaka-relate sa bawat eksena, sa bawat experience na, nangyari sa akin to. Or kahit single ka, ganyan pala, parang ganun. Or kung ka-date mo man yung, ka-Valentine date mo, siguro yung barkada mo, pwede kayo magtuksuhan, ikaw yung engot, ganyan. Sa pag-ibig. Or kung kasama mo ang pamilya mo, makaka-relate din kasi magtatago ka sa tatay mo, parang ginawa ko po yan, ganyan. Sino bang hindi nagmahal at nagpaka? Tanga, charot. Hindi ko alam, baka ganun din ako. Angsty siguro ako as a person. Pero... Scorpio kasi ako. And Scorpio kasi. Yung mga gumawa nito, maraming Scorpio. So, sa isang workshop ba or parang talk ng mga students, tapos there were siguro mga ilan kaming direktor, merong isang nagsabing direktor na parang yung mentor daw niya, kapag gumagawa ng love story, sinasabi na kung paano kakiligin, ganun mo talaga siya pinoportray. So, sabi nung director na friend ko, pag kinikilig ako talaga nag-i-slow mo lahat. Tumitigil talaga lahat. It's like,
never yung nangyari sa akin na tumitigil lahat, ganyan. So, parang siguro ganun din yung pagtingin ko sa love story. Hindi titigil yung mundo, walang slow motion, bihira. Or kung gagawin ko yun, ironic yung pagkagawa, siguro. Pero hindi ganon. Mas, ang tingin ko sa pag-ibig ay maraming kutsilyo. It's a sword fight. Parang feeling ko ganon. So baka kahit na yung kilig parts or ano, lagi siya mahapdi. I think yung design kasi of the visuals for each of our films, parang it's not specific na we'll do a shot kasi mahapdi tong scene. Siguro, if ever we'll set the mood, yung mga mahapdi na scene, it's on the page na eh. So parang ibibigay mo na sa actors because they can translate it naman. So you don't need to, let's say, frame it or certain way na para mas maging mahapdi. Right? Kasi like, the biggest fight in this film, parang nasa may living room lang sila. It's normal lighting. Kasi parang, syempre, that it's our interpretation. Pero ganun naman siya in real life. Right? It's like, you don't look for a dark corner na maganda yung mood and then that's where you fight, right? So parang yung design namin, laging as a whole, for the whole narrative. So parang may mga faces siya and then maybe when we get to this point, mas ganito na yung kulay or mas ganito na yung mood. But it's not specific to yung mga painful scenes. You set it up for your actors to be able to translate the mahapdi part. Yeah. Feeling ko, to chime in on that, parang ang pinaka siguro translation ng mga script ko na natatranslate ni Pao is the part ng isolation and the loneliness. Kasi yun yung parang nagtatrive kami. Parang pag ganon, mga frames, alam na namin yun. Parang ganon. So, not necessarily specific scenes, but it's always the mood na parang nandun kami sa ganong darkness. Yeah, tama. So the loneliness part, I think we have it down. Ang dami ng movies na may lonely shot. Parang wala lang, we don't have to tingin na lang. Alam na natin. Dagdag ko lang din na yun nga with what Direk Pao and Direk Irene said na yung frames nila, it holds so much feeling in a way na pagka nandun na kami sa set, parang doon namin nabubuo yung buong frame. Tapos parang itong project itong pelikula na to, we were heavily guided by how we felt shooting and yun, madaming feelings sa pagbuo ng project. Tapos, so, siguro pag pinanood niyo siya, doon yung mararamdaman yung mga feelings na yun. Wow naman, KB! To jump on that point, parang, BXK was talking about collaboration. Parang, we have a plan, like, let's say, ito yung masakit na scene or whatever. So we have a plan before the day. For this movie, it was the first time we ever shortlisted. Ever. First time namin mag-shotlist sa tagal namin magkakasama. Kasi we felt na kailangan intentional and mas deliberate talaga yung execution namin. Sometimes kahit na hindi siya kita, as an exercise, we just try to do it para yun yung guide. Pero on the day, when we're on the set, we don't even necessarily always follow the shot list or ano. Tapos yan, mag-contribute si Kay, si Ferdy, lahat may say. Lahat may say, yes. And then it can change completely from what we were planning. But it's good to arrive on the day now with a plan that is open to change. And then ngayon na lang ulit tayo nag-one cam. Yes. We're so happy na nakapag-one cam kami at naitawid siya even if syempre may EGL na, so yung number of hours natin very limited. So isa yun sa mga takot. Actually, may motto kami pala. Every movie may motto kami. So this movie, Living Dangerously yung sinet naming motto. Na lahat ng decisions namin laging kailangan laging tatalon ba o hindi? Dapat lagi ang sagot, tatalon. So kapag may nag-aalinlangan ka either shots, damit, props, whatever, alin dyan yung mas nakakatakot na choice. Yun yung pipiliin natin. From pre-prod, during shoot, hanggang music ngayon na nagpo-post-prod ako, sound design, and editing, lahat ng choices namin, kung alin yung mas nakakatakot, yun yung gagana. Parang yun yung sinet namin. And then the one cam is one of those choices. Kasi hindi namin alam if we can make our days, kung matatapos pa per day. Pero buti na lang natatapos naman namin. Kaya important din pala yung shot list. Kaya importante yung shot list. Kasi one cam lang. Yeah. Kailangan. So,
parang mas makakatipid ka. There's only one camera. But really, it takes longer to finish a scene. Kasi instead of knocking off, diba, all the shots in half, lahat one cam. So, and ilang beses yung repetition ng actors. So, sa one-cam operation, yun, mas intentional yung framing and shots kasi hindi ka nag-worry for the second camera kung ano yung pipick upin niya, diba? So, sa lighting and hindi ka nag-aalala nung asan ko ilalagay itong kabila. But in terms of performance, yes, given kasi na magaling na si Jericho at si Anne. So, at saka hindi ako nagtitake two madalas. Nagalit siya. Kasi, una, hindi ko pa rin natatanggal yung mahiyain ako mag-take two. Pero parang, or sasabihin kong take two kasi naghahanap ako ng ibang sisisihin. Hindi, pero mahiyain nga ako magsabi ng take one. Pero, yes, nakukuha nila and you can always, parang kapag one-cam operation, bukod sa magaling sila, ang dami mong pwedeng baguhin sa next take. Ang dami niyang opportunities. Kasi pag two cams, parang, dapat nakuha na yun ng isa eh. Given na yun na nakuha na yun ng kabila. Pero pag another shot ka, laging may opportunity to look for another perspective na saan ka pupunta. I'm so proud of you. Yun, kasi naiiba ko, pag binubulungan ko sila, ano yung direction nila, ganito. So, i-approach natin yung ito. Total, nagpalit naman tayo ng angulo. So, pwedeng hindi, even for continuity, parang, and even for design, di ba, nagiging intentional din yung placement nila ng mga objects within the frame, mas nagkakaroon siya ng kahulugan. Yun yung masaya for this one. Na feeling ko, dadalhin namin for our next projects. Kasi parang kaya naman palang mag one cam. Unless, syempre, 100 talents ka, ganon. Mag two cams ka. Kayo, 3 cams. 4 nga eh. 4, meron pang 4. Siguro, yung masasabi kong pinaka-visual concept namin is how we treated the story like an architecture. So, we use the story to create the memories. Parang sobrang anchored kami dun sa concept of fragments and memories. So, we use that as one of the visual devices. So, pag napanood niyo yung film, makikita niyo how we use color, how we use shapes, tapos we also use a lot of, siguro meron kaming Easter eggs, which are the flowers. Nag-start lang siya with one flower, and then we decided to bring out more flowers throughout the whole film. Yun. Medyo hindi naman siya sobrang overt, pero makikita niyo kung paano namin ginamit yung flowers as visual devices for the film. Meron din kaming ginamit na photograph. Tapos yun yung naging visual anchor namin throughout the whole film. Na parang ito yung gusto namin i-portray na mood, ito yung gusto namin i-portray na feeling dun sa mga scenes. Hindi yun, tapos visually din, ngayon na lang din tayo parang sabi nga ni Ferdy. Kasi lagi kaming parang neutral palette or para tayong nasa parang malamig sa mata, parang ganyan, no? Dahil love stories. Pero ngayon, parang ngayon tayo nagpaka-bold sa colors, yes. No? Ngayon lang kami nag-orange, cobalt blue, bloody red. Palette na meron kaming may black and white sa film, tapos sobrang unexplored din namin yung range of colors for the memories. Yeah. Which is usually not the way to go kasi diba pagka memories, pagka past, laging naka black and white. Pero for this film, yung present natin is yung black and white, and then yung memories, dun tayo maraming colors. Siguro dahil nga sabi ni Josh, angsty romantic filmmaker ako. Angsty Hindi na Chururot. by the way. Siguro kaya black and white. Nung sinusulat ko siya, ganun na talaga yung naiisip ko. Nung kine-conceptualize ko siya, dapat yung present yung black and white. Tapos siguro ang perfect encapsulation nun is nung kinukunan namin yung mga black and white parts sa condo ni Eric and Ellie. May isang crew who's been a part of the movie na. Nung nagba-black and white, sabi niya, kaya pala black and white ang present. Tumatangu-tangu lang siya. So, nag-gets niya na parang, kasi wala na silang emosyon. May ganun-ganon siya. So, si Jong. Basta may J sa pangalan niya. Yon, tapos, so, siya yon. Tapos,
naisip ko na parang, maganda sa present kasi ang black and white is, we concentrate on their faces and their kahit sabihin mong parang wala na silang mga emosyon na masakit or tapos na lahat nung nangyari sa relasyon at nag-a-analyze na lang sila sa present. Kitang-kita mo pa rin, dahil may absent na color, kitang-kita mo sa mukha nila, sa mata nila, yung mga nuances while they were talking and while they're looking back at the past. So parang ang ganda nun na mag-concentrate sa mukha na black and white. Tapos for the colors naman, parang nisip namin for the memories, paano ba usually nagpo-portray ng memory? So, blurry, or desaturated, or ano yung mga common techniques of implying memory or a flashback. But since yun yung majority ng kwento namin, it had to be in color, pero how do you interpret the color? So, parang, ewan ko, wala akong masyadong natatandaan memories ko kahit nga 2 years ago or 5 years ago, hindi na siya masyadong vivid for me. Feeling ko colors would still pop. Parang dun nagsimula siya, colors would still pop, na parang ganyan. In-anchor namin siya since naka-French. Ay, isa pa pala, bukod sa Living Dangerously. Ang isa namin, pwede namin sabihin dito kasi pwede tayong pretentious dito sa video na to. Akala ko ba? Hindi. Pwede dito. Okay. Pag sa iba, hindi ba? Safe space. Bawal Okay, sa okay. wall road. Wala naman Safe makakarinig space. nito. Walang makakarinig dito. Tayo lang to. Taga-header lang makakita nito. Hindi. Live pala to. Live via satellite sa Hiner. Parang since Bards, tapos nag-isip kami, dapat French na rin yung philosophy namin ng kung saan manggagaling. Since colors, ganyan, nag-isip kayo, pwede tayo mag-take inspiration from mga Jean-Luc Godard na films kasi pag nagkukulay siya, pop talaga yung mga colors niya. So, isa yun sa mga inspiration. Kaya nga kami may mga patulips kahit mahalang tulip sa Pilipinas. Yun. So, parang mas nandun siya. And then, hindi mo na rin alam sa interpretation ng memories kung kailan siya totoo at kailan siya parang interpretation mo na lang or dinagdag mo na lang dahil may emotion ka. So, isa yun sa mga tinatry naming ipakita dun sa pelikula. Parang paano mo ito makukuha? Paano mo babalikan tong eksena na to? It's the right narrative or not. Ganon. Kasi meron din kaming parang the lover is an unreliable narrator. Kasi 'di ba pag may friends ka tapos nag-break, pag for example si Paulo Ruiz nag-break sila, ganyan, tapos sinabi niya, ganito, do I trust him or do I trust the other party sa kwento na isang bagay? So parang yun yung hinahanapan namin ng way na kasi nga point of view siya ng lover and the loved one. From the beginning, nung kwento ni Irene yung script, parang the present time sa story would always be black and white. Not so primarily nga yung what you mentioned earlier, no, you strip everything down just to the emotions. And then secondary is since non-linear yung story, parang meron kang anchor from the opening up to the end and then interspersed in the middle. So parang anchor mo, so you know na ito yung present. And then pagka naging colored, you know. So kasi pati yung colored na memories, hindi rin siya chronological. So tumatalon-talon siya ng timeline na, and then babalik mamaya. Ibang perspective naman of another character. Yun yung secondary function nung black and white. Tas yes, so we had to do camera tests both for colored and black and white with art department and costume and makeup. Kasi syempre what works sa colored doesn't necessarily work for black and white. So yeah, para very deliberate. And we knew hindi afterthought yung scenes na black and white kasi nga from the beginning yun talaga yung intention niya. Yeah. Actually, yun yung isa sa mga exciting parts kasi even during the pre-prod nga, yung look test pa lang, we were already preparing a range of colors na would go well with black and white scenes and for our colored scenes. So, meron kaming different ranges of white, different ranges of black, parang may beige, may gray. So, sobra siyang naging playful and naging technical, pero dun din namin nakita kung gaano namin ka gusto talaga na dito black and white tayo, dito colored tayo. The diptych na intentional siya kasi nga yung lover and loved one,
Pero hindi siya nagsimula ng ganun. Nung nabasa ng staff actually yung script, it was draft 2. And then I had to do a draft 3. Kasi nung pumasok yung mga kakolab ko, ang laki nung sinabi nila sa script na parang, may twist siya sa gitna. But we felt like twist for twist sake siya. Hindi namin siya naramdaman na papunta siya dun sa twist na yon. So parang kailangan kong mag-backtrack para hanapin, para ma-deserve, kumbaga, yung twist. Para ma-deserve yung twist, kailangan puntahan namin, balikan lahat ng ano. And then, dun nagsimula na, parang pwede nga itong talagang i-intention natin na dalawa talaga sila. Lover, love one. Hindi lang to nangyayari sa utak ni Lover. Kasi nga, meron kang isa pang bagay. And then, parang naging organic yung by twos namin kasi nga hinihingi siya ng kwento, parang hinihingi siya ng pakiramdam. So, naging ganun na rin siguro yung principle behind all that. Tapos, to add lang kay KB ng sa color nila. Yung condo ni Eric and Ellie is a blank space. So, it's parang a serviced apartment or hotel na, yun, as usual na hotel lang na room. So, we have to make it live in and evolve for the years na magkasama sila sa condo na yon. So, from this to this. So, grabe yung set design nila doon lahat. Pati yung wall, inayos nila kung paano yung wall and how it will look from, not just from this year to this year, but also from color to black and white. So, amazing. Nag-slumber party pa kami for that. Pero tumingin lang sila sa wall the whole night. May immersion sila dun sa room, pero nakatunga nga lang sila. So, yun din naman yung isa sa mga special about this project. Parang first of many projects siya na sobrang ang dami namin ginawa during pre-prod na nag-translate naman hopefully sa production itself. So, na-appreciate ko na may process kami during pre-prod tapos in-apply namin siya sa shoot. Meron kasing mga parang moments na parang merong mangyayari sa'yo physically. Well, hindi ko alam sa inyo, pero sa akin, meron nangyayari sa akin. May isang moment lagi sa pelikula na parang gaganon, tatalon yung puso ko kasi may nangyaring something special. Parang ganon. It's either on the shot, on the performance, or something that nag-align, ganyan-ganyan. So, dito, nangyari siya on our last day. Habang sinushoot namin to at nakikita ko yung rushes, which means yung mga na-take na mga sequences, parang kinakabahan ako kasi parang dun napapasok, siya talaga bang the structure is the kwento? Kasi bakit parang walang kwento? So, nakakatakot. Parang, anong kwento? Paano ko to lalaruin sa edit? And then, nung last day, meron kaming nakalimutang shot. Ako pala. Meron ako nakalimutang shot. Tapos, syempre, ubus na yung araw, ganyan-ganyan. And then, parang meron akong nakalimutang importanteng nuance sa performance. So, sinabi ko yun sa continuity person namin, kay Tofi. Nagbubulungan lang kami sa isang gilid. Tapos sabi ko, ano pa ba yung mga natitirang shots? Ano pa ba yung mga nakaplanong shots? Para dun ko siya gagawin. And it turned out na parang, effective pa rin yung natitira naming dapat kunan na shot. Tapos dun ko pinasok yung eksena. Kung narelease to nang napanood nyo na, yun yung nagtititigan lang sila ng walang dialogue. Na parang, dito dapat mangyari yung growth. Dito dapat mangyari yung realization. And even that decision to do it on parang two-shot na profile sila, na magkaharap sila, na hindi mo nakikita their whole face but just their body movements, ganon, para siyang achievement na parang may binigay sa'yo yung universe na instance na akala mo failure but apparently mas nag-work pa. Parang ganon. So, hinihintay ko lagi yung mga ganong moments in every project para I'm excited for those moments and it arrived on the last day. So, happy. Ako, parang in line din dun sa moments na yun. Meron kasi kaming shoot na supposedly hindi talaga siya dapat umuulan. Pero since umuulan, maulan kasi nung nag-shoot kami na to. Since umuulan yung day na yun, nagawa ng paraan and nag-work dun sa scene na yun na may ulan. So yun, abangan nyo na lang kung ano yun. Yung sa ano ba yun? Traffic. Sa kotse. Parang mas nag-work yung ulan for that scene. Gusto niyo malaman kung paano umulan? Edit out yun na lang Garden hose. Tapos pag may nagpa-flash, humihina yung ulan. So bawat bago mag-take, guys, walang magbabanyo Kasi yung eksena nawawala. Nawawala. Nakaano ng garden hose.
Hindi, yung shot ng kotse, yung 2 shot. Lahat ng shots ng kotse. Memorable, I think, yung... Basta yung pinakamalaki nila na away. Kasi, I guess, meron kang personal connection sa ibang lines. So, parang, oof. Dahil nga, mahapdi magsulat yung kaibigan natin. So, syempre, and dahil mga magaling yung dalawang actors, sometimes, I mean, one of the things I like about operating the camera is you're right in the scene. So, minsan nakaka-distract pag sobrang galing nila kasi parang I forget that I'm still operating the camera. Pero yun yung one of the moments in this film na nakalimutan ko nagka-camera pa pala ako. Kasi nga, ang galing nila. Tapos parang marirealize mo na lang late na, oh shit, na meron pa pala akong trabaho kailangan. Pero dahil maganda yung words, di ba? It's on the page. And then, ang galing nung interpretation ng actors. So yun. So kaya siya memorable for me. You'll see it na lang basta the biggest fight in the film. Yung team, naka-work si Echo sa Cell Block. Sila Pao, sila Ava, our production management team, and sila Pao work with Echo on an action series. So, nauna nilang maka-work si Echo bago ako. So, I had tips kung paano, parang ganon from them. And then si Anne naka-work na nga namin for Sid and Aya. So, madali na. But every time we have a project or kung sino man yung ka-work namin, parang we try to research on the actor kung ano yung mga idiosyncrasies nila or kung ano man, ganyan, para lang we are prepared. And then, parang we have a code to follow kung paano sila on set. Like, for example, si Echo would need his time, parang ganon, na may space for him to, kasi seryoso siya, malalim siyang so parang to get in the zone, parang ganon. Tapos si Anne naman is very perky pagdating, parang dami na agad, kumakanta na kaagad, ganyan. So parang iba-iba yung treatment every time. Tapos for example, nung dati namin, pag kay Ma'am Charo, ganito siya, kasi dapat may dedicated na PA, of course, because iba-iba sila. Meron namang mga artista kasi na parang ayaw nang masyado silang iniintindi, yung parang they want to be by themselves lang. So may mga ganon. So we try to do that para ma-provide yung pinaka safest space for them and most conducive na space for them to perform. Kasi we're banking on their vulnerability as artista, kung paano sila haharap sa camera. Marami silang huhukaying emosyon. So, our team would always prioritize the environment na kaya nilang, kumbaga, maghubad ng emosyon nila sa harap ng camera. Kasi yun yung pinaka-importante. Kaya importante yung look test. This is the first project na meron kaming 2 look test days. Kasi yun nga, dahil meron kaming paglalaro sa black and white and color, etc. And their schedules pa hindi masyado nag-a-align. So, dun sa mga look test namin, dun talaga kami nagbuo as a team kung paano sila puntahan. And also, importante nga yung pre-prod that they know the scenes bago pa sila tumapak sa day 1. Yung kumbaga, napa-experience namin sa kanila how we move on the set, paano yung camera, how we explain na one cam operation tayo, so ganito kayo, uulit kayo ng uulit. In terms of PD, ganito yung mga intentions. So even sa creative parts, kasama na sila naintindihan nila yung, magba-black and white tayo. Ay, explain talaga namin even the technical aspects of it para makatulong doon sa performance nila. And dahil si Echo nga yung sa, parang babalik lang naman sila sa nila Echo has always this romantic bone naman sa kanya. So, parang bumalik lang siya ulit doon. Tapos si Anne din, parang, okay, after not doing movies for a while, eto, babalik din naman siya doon. So, parang naging instinctive. And the best that we can do as a creative team is, yun, ipaliwanag sa kanila yung mga intentions din namin. I don't know, you can relate to both. I can relate to both different times So, wala namang, I mean, merong specific, but not the venue to share. But pareho, both characters and both journeys, you can relate to different aspects of it. So, I can't really say na I can only relate to one person's character. Yeah. Parang, gusto mo ba mag-sidebar? Yeah, I guess we've all been on the both ends of being the loved one
Pero siguro at this point, I'd be happy to say that I'm the loved one. So, yun. Show off. Siya ngayon. Love one The si loved Kate. one. Pero, yun. Ikaw ba? Ganda ng boss. Ako yung nagsulat, ako yung nag-direct. It's in the movie. Yeah. Ako naniniwala ko na dapat manood kayo ng The Loved One sa sinehan. Bukod sa mas makikita nyo yung details namin sa big screen. Iba pa rin pagka nanonood kayo ng pelikula as if it's something bigger than you. So, mas ma-appreciate nyo and mas maintindihan nyo, mas mararamdaman nyo yung kwento ng buong pelikula pag pinanood nyo sa sinehan. Yeah, I mean, hindi mo talaga mako-compare yung device or kahit na malaking TV to a cinema. You wanna experience this, especially this script, kasi mas intimate eh. Mas intimate sa, I mean, I know you're with a bunch of strangers, but parang the feeling of seeing it on the big screen, also wala kang distractions, di ba? You can't, not like watching it on a device. And then like Kay said, kasi marami talagang pinag-isipan na details in each frame. So you best to appreciate it on the biggest screen you can find. IMAX. IMAX. Pag napasok na tayo sa Pag napasok tayo sa Hindi, ano rin kasi parang since it's another love story, parang sinasabi na romance is dead or mabuti pinapanood na lang siya sa bahay kasi nag-uusap lang naman yung dalawang yan. Every movie, parang naghahanap ako ng way to how can I make this a cinematic experience kahit na love story siya. Yun yung dinidevote ng team na parang ito yung kinabubuhay natin eh. Ito yung craft natin, ito yung expression natin. So we don't want cinema to die. At gagawin namin ang lahat para maging cinematic experience at unique experience pa rin siya na doon nyo lang mararanasan. Kasi yun na nga, you don't have distractions kapag sine. And itong pelikula na to, yung sinasabi nga namin sa ibang interview na wag kang pipikit kasi may mga detalye na baka mapalagpas mo. And a good story is always yung nararamdaman mo lahat ng hugot, lahat ng saya, lahat ng kilig nandoon nang hindi ka tumitingin sa cellphone or hindi ka nade-distract o hindi mo kailangang i-pause. So tuloy-tuloy yung kwento sa'yo and parang hahayaan mo siyang dumaloy sa'yo yung kwento. So makukuha mo lang yun sa sinihan. Kaya manood ka. Makipag-date ka. Yan. Pwede ba itong panoorin with your ex? Pwede. Bawal. at your own risk. So, Gusto mo nang masakit, ha? so pwede, bawal, at your own risk. Comment down below. Ayun, February 11, buong Pilipinas. Manood po kayo ng The Loved One, February 11. Makipag-date sa ex, sa present, sa pamilya, sa kaibigan, kahit kanino, pwede po, or kahit mag-isa ka lang. For sure, may mapupulot ka ditong kahit anuman. Para sa mga nagmamahal at minamahal, manood po kayo ng The Loved One. Coming this February 11. Same. Ayaw, pero gawin mo daw. Manood po kayo. Manood po kayo, Feb 11 sa cinemas. Ibang paurindain The Loved One. In case hindi nyo alam ito. Thank you, guys. Thank you. Thank you.